وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Ito wabarakatuh. brother, ang unang-una na kailangan mong malaman ay kung ano ang kahalagahan ng Islam. Kasi unang-una, dito tayo nakapokus. Ang karamihan kasi kapag narinig ang Islam ay marami na kagad agam-agam patungkol sa Islam. Ang katunayan niya brother, ay ganun din nung una na ako ay nung ako wala pa rin sa Islam. Kundi ako dyan, hindi halos ayok talaga mabuti. Okay? Pero dahil sa pinag-aralan ko at naunawaan ko ang Islam, na wala talagang ibang pananampalataya na dapat panghawakan ng tao, maliban lamang sa Islam. Okay? Ang Islam brother ay nanggaling siya sa katagang ugat na ibig sabihin ng salam. Ang ibig sabihin ng salam is kapayapaan. Assalamu alaikum. Peace. Yun ang ibig sabihin ng katagang Islam. Doon nagmula ang katagang Islam sa ugat na salam. Kaya nga pagka nakita-kita mga Muslim, ang kanilang batian ay Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, sumaiyo ang kapayapaan. Yung sinabihan ng ganun, kung kanisa mag-respond siya, Waalaikumsalam. At sumaiyo rin ang kapayapaan. Ang ibig sabihin, brother, ang Islam ay hindi ito bagong pananampalataya na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Hindi ito bago. Magsimula ng likhain ang kalangitan ng kalupaan dyan na ang Islam. Nga lang, dumating ang katagang Islam sa kapanahonan ni Propeta Muhammad SAW. Pero ang katagang Islam, brother, ito yung kakumpletuhan sa lahat ng mensahe. Kasi ang mensahe, magsimula ng likhain ang kalangitan ng kalupaan, wala pang tao, nandyan na ang batas ng Islam. Nandyan na. Bagaman sa mga naunang pananampalataya, magsimula kay Propeta Adan, kay Noah, kay Moses, kay Abraham, kay David, kay Sulaiman, hanggang kay Jesus, kay Isa alayhi salam, ay panito tauhid. Ang ibig sabihin, paniniwala sa kaisahan ng Panginoon. Yun ang kanilang pangangaral noon. Sumasamba sila sa nag-iisang Panginoon. Wala silang daladalang ibang reliyon, maliban lamang sa Islam. Kasi kung ating pag-aaralan mabuti, ang pananampalataya ng mga nauna ay talagang hindi sila kumuha ng ibang reliyon. Yes, wala yan. Hanggang kay Jesus. Pagkatapos ng mga naunang itong mga propeta na ito, siyempre, nabago kasi yung mga mensahe. Dahil ang tao talagang matigas sa ulo. Pilit nilang sinira, binago ang original na anyo. Kaya, nagpadala uli ang Allah ng panibagong revelasyon. Yung sa kapanahon ng Propeta Muhammad, dito na kinumpleto. Kasi ang isipin ng Islam, brother, complete way of life. Kompletong panuntunan ng buhay. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Sabihin, naandito na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Wala kang itatanong na hindi sasagutin ng Islam. Naandito na. Kumbaga ang Islam, brother, ikukorek ka nito igagabay ka nito sa tamang landas. Huwag mo lang siyang kukontrahin. Huwag mo lang kontrahin. Huwag sabihin, huwag ka nang magtanim ng masamang kahulugan sa Islam. Sundin mo ano sabi ng Islam. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang makikiapid. Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. So, itinuturo ng Islam yan. Ngayon, pag ito'y sinubay mo, yung mga batas na yon, sinabi, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kang makikilala sa ibang Panginoon. Pero nang ginawa natin, gumawa tayo, sumamba tayo sa iba, maliban pa sa ating Panginoon. Ano yung sinasamba? Yung mga rebulto, yung mga sinasabing si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus Diyos na nagkatawang tao. Ito karumal-dumal na kasalanan. Yun ang ibig sabihin doon. Di sinusuway natin yung utos ng ating Panginoon? Diba? So kung halimbawa, hindi tayo kumilala kay Jesus na bilang anak ng Diyos, kinilala natin sabi ng propeta, sugo alipin ng Allah, yun ang tamang pamamaraan. Yun ang itinuturo ng Islam. Ang sabi doon, huwag kang makikiapid sa mga babae na hindi mo naman asawa. Mga yun, pag kinontro mo yun, hindi ka pag-umabatas ng Islam. Huwag kang magnanakaw. Pero anong ginagawa nun? Di ba? Nakaw dito, nakaw doon. Ang sabi doon, huwag kang mag-drugs, huwag kang mag-inom ng alak, huwag kang sisirain yun. Marami mga utos ng Islam na ito ang tama. Pero ang tao ang gumagawa ng kamalian. Kaya nga bro, sa araw ng paghuhukom,
Ang hahatulan ng Islam ay ang tao. Hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Kaya nga ang Islam, brother, kung ating pag-aaralan mabuti ito ay pagsunod, pagsuko, pagtalima na may katapatan at kapayapaan. Mission, obedience, surrender, sincerity, and peace. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Hindi ito kagaya ng naisip ng iba na ang Islam ay organisasyon ng mga terorista. Hindi yun. Kasi unang-una, brother, kita mo ha, kung ating panimbuti, yung mga tao na gumagawa ng kasalanan, karamihan na sa kulungan. Makita mo ba, may Muslim dyan, pero sino mas pinakamarami? Diba? Tapos alam mo ang ginagawa ng mga hindi Muslim? Dahil black propaganda. Kasi alam mo naman ang ginawa ng mga Espanyol sa ating bansa. Gagawa dito ng mga pagsabog, mga kidnap doon. Sabi niya, Muslim ang nagkidnap, Muslim ang nagpasabog dyan. Pero sinong gumawa? Sila. Black propaganda yan. Bakit? Ugali nga talaga ng tao yan na sirain ang katotohanan. So, kasi kung ang Islam bro ay peke, hindi lang sisirain niya kasi dati lang sira. Pero dahil sa ito ang katotohanan, ito ang tunay, ito ay buo. Hindi kayang pasagin, pilit na sinisira. Di ba? Ay kung dati lang sira yan, sisirain mo ba yan? Hindi naman Romano, sinisira ba? Hindi kasi dati lang sira yan. Ano pa sisirain mo doon? Tama o mali? Hindi ko sinisiraan yan, no? Pero yun ang katotohanan. Ay kung hindi ko nasasabihin, hindi tayo magkaintindihan, di ba? So ngayon, brother, kapag sinabi natin ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima ng katapatan at kapayapaan, sino naman ang susunod, susuko at tatalima na may katapatan at kapayapaan? Siya ang tinatawag na Muslim. Sino ang tinatawag na Muslim, bro? Ang tao. Kagaya ito, si Brother Rashid. Ang kanyang pananampalataya ay Islam. Ano ang tawag sa kanya ngayon? Muslim. Ang Muslim ay tao. Tanda natin mabuti, ha? Ang Muslim ay tao. Ang Islam, ito yung pamamaraan ng buhay. Kaya nga, complete way of life ang Islam. Yun ang Islam. So, ang complete, ang panuntunan ng buhay ng tao ay ang Islam. Itutuwid ka niya sa tama. Alam mo, pati yung pagkain, kailangan merong nasa tamang proseso. Huwag kang kain ng kaliwat kanan, hindi pwede. Ituturo sa'yo ng Islam. Kailangan kumain ka sa iyong kanan at bigkasin ang Bismillah. Ang ibig sabihin ng Bismillah, in the name of Allah. Sa pangalan ng Allah. Yung demonyo, hindi na makalapit yan sa kinakain mo. Kasi malinis ang kinakain mo. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Ituturo ng Islam, paano ko iinom ng tubig, kailangan uminom ka lang sa kanang kamay, at puputuloy mo yun sa tatlong bahagi. Kita mo, tinuturo ng Islam, kaya nga kompletong panuntunan ng buhay. Pati yung pagpasok mo ng CR, mayroong pamamaraan dyan. Paglabas mo ng CR, may pamamaraan. Pagpasok mo ng bahay, may pamamaraan. Kompletong way ang Islam. Pati yung pag ikaw mag-aasawa, ituturo ng Islam, ano ang pamamaraan? Pag-asawa mo na yan, paano mo siya gagamitin? Itinuro pa rin ng Islam. So yun ang ibig sabihin, brother, na walang itinuro ang Islam na masama. Walang itinuro ang Islam na sabihin na ikaw ay maggumawa ng pagpasabog doon, pumatay ka doon, magkidnap ka doon. Walang itinuro ang ganyan ng Islam. Ipinagbabawal ng Islam yan. Ngayon, sino man ang gagawa ng batas na labag, yung sa batas na ito, nilabag niya ang batas, yun ang tao na kung saan hahatulan ng Islam. Ang Islam is perfect. Nakuha mo? Perfecto ang Islam. Pero ang Muslim, tao, nagkakamali. Hindi kami perfect. Okay? Ang Islam, perfect. Kaya nga sa araw ng pag-uukom, brother, ang hahatulan ng Islam ay ang tao. Hindi pwedeng yung tao ang hahatol sa Islam. Huwag bro? Yan ang pinakamabilis natin na kumbaga magkaunawaan kagad tayo. Kung titingin tayo, brother, tingnan natin ang ganda ng aral ng Islam. Huwag mong tingnan ang ginagawa ng tao. Kasi kung titingnan mo ang tao, maliligaw ka ng landas. Maliligaw ka. Kasi may mga Muslim, masama ang ugali. May mga Muslim nagnanakaw, nagdadrugs, nagiinom, naninigarilyo. Mga Muslim, mga sinungaling.
Hindi sila ang kaligtasan. Hindi sila. Kaya tawag Muslim. Tao sila eh. Sila. Hahatulan sila ng Islam sa araw ng muli pagbubuhay. Hahatulan sila ng Allah ayon sa kanilang ginawa dito sa mundo. Ako, bro. Opo. Kaya kung tayo ay hanapin natin, brother, yung tamang aral na ipinadala ng ating Panginoon. Huwag tayo kukuha ng iba na pananampalataya maliban sa Islam. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يَتِّغَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghahangad o sino ang hahanap, kukuha ng ibang pananampalataya, ibang reliyon, maliban sa pananampalatayang Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya ng kanyang Panginoon, ng Allah. At ang lahat ng kanyang mabuting gawa ay mawawala ng saysay sa araw ng muling pagkabuhay. At dito ay nakahanay siya sa araw na iyon doon sa mga talunan. Sino ang talunan? Yung mga taong pupunta sa apoy ng impyerno, daranasin nila ang parusa ng Allah. Kasi bakit bro? Hindi pwedeng walang judgment eh. Hindi pwedeng walang araw ng paghuhukom. Dahil kung wala yung araw ng paghuhukom, hindi na natin kailangan ng Islam. Kasi walang kwenta yan. Pero may paghuhukom. Bakit? Kasi paano mo bibigyan ng gantimpala yung mga taong gumana mabuti? Paano mo bibigyan ng parusa yung mga taong gumana masama? Tama o mali? Paano mo makukuha yung karapatan mo na hindi mo nakuha dito sa doon sa tao na yun na ma-impluwensya? Na hindi mo nakuha ang karapatan mo dito sa mundo. Paano mo makukuha yan kung wala ang araw ng paghuhukom? So may paghuhukom, brother. Kaya kung hindi mo nakuha yung karapatan mo dito, doon mo siya kukunin sa kabilang buhay. Kaya may judgment. Hindi pwedeng wala. Ang tao pag namatay, brother, doon nasa lupa. Naka-waiting lahat yan. Naka-stay. Ang mga tao magsimula nakapupuyata agad hanggang sa huling tao mamamatay sa mundo na ito, sabay-sabay lang yan babangon. Wala pang nakakita sa paraiso, wala pang nakapasok sa impyerno. Lahat naka-waiting sa lupa, ang mga tao. Pero sa araw naman ng pagkabuhay, sabay-sabay itong babangon. Tutubog ito na parang mga halaman. Tatayo yan at haharap sa kanyang Panginoon. Haharapin mo, tatanungin ka ngayon doon. Ano ang ginawa mo sa mundo? Sa libingan pa lamang, brother, tatanungin ka na, sino ang Panginoon mo? Ano ang iyong pananampalataya? Sino ang propeta mo? Tatanungin ka sa libingan. Sa libingan pa lang. Pero wala pang judgment. Tanungan pa lang yan. Kaya nga dito, brother, sa Islam, napakasimple. Ang Islam, hindi siya nagpapahirap. Kumaga, tao lang ang nagpapahirap sa kanya. Tao lamang ang